Kabanata 511. Kinabukasan, maagang nagising si Luna at nagbihis ng casual na damit. May naka-schedule siyang appointment kasama si Harry upang bisitahin ang dakilang maestro ng sining na si Elder Songjin sa Crystal Lake Village. Dahil medyo malayo ang Crystal Lake Village, aabutin ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. Bukod pa roon, hindi maayos ang mga kalsada sa loob ng nayon kaya hindi nakakapasok ang mga sasakyan. Dahil dito, nagpasya si Luna na huwag magmaneho at sa halip ay bumili na lamang ng tiket para sa isang long-distance bus. Bago pa man ito, sa studio, masinsinan ng sinaliksik nina Luna at Harry ang kanilang magiging estratehiya kay Jin. Kasama rito ang lahat ng mga likha at impormasyon tungkol sa buong buhay ni Elder Song, lalo na ang kanyang personalidad at mga kagustuhan. Sa kasamaang palad, hindi masyadong maganda ang naging resulta ng kanilang pananaliksik at kakaunti lamang ang impormasyong kanilang nakuha. Habang unti-unting lumalayo ang bus mula sa lungsod, sumando si Luna sa upuan at tinitigan ang siksik na impormasyon sa kanyang notebook, habang sumasakit ang ulo niya. Napabuntong hininga siya. Hay, ang hirap niyang pakisamahan, lahat ng nakakaabot sa antas ni Elder Song ay talagang pambihira. Napakahirap makuha ang loob niya. Sa tabi niya, abala rin si Harry sa pag-browse ng mga likha ni Songjin sa kanyang iPad. Mahina niyang sambit, mag-isa na lang ngayong namumuhay si Elder Song, kaya wala ring silbi na dumaan sa mga taong malalapit sa kanya. Ang pinakamasama pa, labis niyang kinasusuklaman ang mga taong nanggugulo sa kanyang katahimikan. Ang mga sumusubok gumamit ng pera o kung ano-ano pa para mambola sa kanya ay halos walang tsansang magtagumpay. Ha, tao lang din naman siya, siguradong may kahinaan. Imposibleng wala man lang kahit anong butas. Wala ring silbi ang puro usapan, pag-usapan na lang natin kapag nakaharap na natin siya. Ma'am, sige. Sa loob ng bus, itinagilid ni Luna ang ulo at nakatulog. Pagkagising niya, malapit na silang dumating. Dahil sina Luna at Harry ang bababa sa huling hintuan, silang dalawa na lamang ang natira sa bus, at ang lugar ay talagang mukhang isang ghost town. Pero hindi rin iyon nakapagtataka, kung hindi ganoon, hindi mananatiling ganoon kapresko at natural ang tanawin. Wow, ang ganda ng tanawin dito. Habang tinitingnan niya ang lunti ang kagubatan sa labas ng bintana, agad na bumalik ang sigla ni Luna at hindi niya napigil ang mamangha sa kagandahan ng kalikasan. Tumango si Harry, pati ang hangin, napaka-presko. Ah, purong hangin ito, walang bahid ng usok o polusyon. Kailangan kong sumangot pa ng mas marami. Pumikit si Luna at huminga ng malalim ng ilang ulit. Hintayin mo lang kapag nakapasok na tayo sa nayon. Mas lalo pang kahanga-hanga ang tanawin. Sabi ni Harry, may bahid ng pananabik. Ha, talagang marunong mag-enjoy sa buhay si Elder Song. Sa ganitong lugar, siguradong napakarami niyang makukuhang inspirasyon sa paglikha, hindi ba? Habang nagkukwentuhan ang dalawa, narating nila ang huling hintuan. Mabilis na kinuha ni Luna ang kanyang bag at bumaba ng bus kasama si Harry. Saan na tayo pupunta mula rito? Tanong ni Luna habang pinagmamasdan ng walang hanggang palayan at kagubatan sa harap nila, pakiramdam niya'y magaan at panatag ang loob niya. Sa kanyang isipan, naisip niya na kahit hindi man nila mapapayag si Elder Song na tumulong. Ayos na rin na ituring ang lakad na ito bilang isang bakasyon. Kung may pagkakataon, dadalhin niya rito si Little Treasure para maglaro. Noong huli silang nagkampong ni Lucas at hindi niya naisama si Little Treasure, nakaramdam si Luna ng matinding pagkakasala. Kaya handa siyang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng isa pang biyahe. Tiningnan ni Harry ang GPS sa kanyang telepono. Dito muna tayo dadaan sa maliit na daang ito at diretso lang ang lakad. Okay, tara na. Pumita si Luna ng isang bulaklak ng melcoten sa gilid ng daan at naglakad ng pasulong, puno ng sigla. Ngunit makalipas ang kalahating oras, pareho silang napatigil sa gulat. Ah, Harry, naliligaw na ba tayo? Balisa na pinindot-pindot ni Harry ang kanyang telepono. Pero ayon sa GPS, nandito lang daw ang daan. So, sinasabi ba ng GPS na lumangoy tayo patawid? Gulat na napatitig si Luna sa malapad na lawa sa harap nila. Napabuntong hininga si Harry. Komplikado ang lupain dito. Sa tingin ko, hindi eksakto ang GPS. Masyado akong naging pabaya sa pagbabasa nito. Wala silang nagawa kundi magpatuloy at dumaan sa mas mahabang ruta. Pagsapit ng gabi, saka pa lamang nila natagpuan ang isang maliit na patio. Ang bawat bahay sa Crystal Lake Village ay may kalayuan sa isa't isa, at Silver Song ay naninirahan lalo ng mas malayo kaysa sa iba. Para sa mga unang beses na pupunta rito upang maghanap ng isang tao, tunay nga itong isang malaking hamon. Sa kabutihang palad, natagpuan nila ang kanyang tirahan at naging mabunga ang kanilang paghahanap. Nakita nila ang isang lumang bakuran at ang usok na umaakyat mula sa tsimeneya sa bubong ng isang bahay na hindi kalayuan. Sa likuran ng bahay ay may makapal na kagubatan, na may mga palayan bilang tanawin sa paligid. At mula sa loob ng bakuran ay maririnig ang kontentong ungol ng isang matandang baka. Malawak na kagubatan sa ligaw na hangganan, palayan sa tabi ng bahay, bahay sa loob ng 10 ektarya, kakaunti lang ang kapitbahay, mga willow ang nagbabalot ng lilim sa bahay, may mga melcoten sa harap, sa malayong nayon nakatayo ang bahay, usok ay umaakyat sa tsimeneya, ha. Mukhang fan ng tula si Elder Song. Natawa si Luna. Matapos tumakbo buong araw, halos bumagsak na si Harry sa pagod, ngunit nang lingunin niya si Luna, laking gulat niya na tila wala pa rin itong kapaguran at nakapagsabi pa ng napakakulay na tula, na talaga namang nagpatahimik sa kanya.
Walang pinto ang bakuran. Isang bakod na gawa sa kahoy ang nakatayo, kaya inayos muna nila ang kanilang sarili bago naglakad patungo sa kahoy na pinto. Hello, nandito ba si Elder Song? Tanong ni Harry patungo sa direksyon ng bakuran. Walang anumang galaw na lumalabas mula sa loob. Gayunpaman, mula sa usok na umaakyat sa tsimenea, tiyak na may tao sa loob. Muling tumawag sila ng ilang beses, at di nagtagal, isang anino ang lumabas mula sa loob. Nakasuot siya ng mahabang balabal na tila magaspang ang tela. May puting balbas siya at mukhang puno ng sigla, halos para bang isa siya sa mga taong immortal. Nang makita niya mismo si Jin, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Ang matanda ay halatang mukhang isang taong walang makamundong hangarin o intensyong maghanap ng kahit ano, ang mga taong iyon ang pinakamahirap pakisamahan. Elder Song, si Harry ang tunay na tagahanga ni Jin. Agad na nawala ang kanyang pagod nang makita ang kanyang idolo at madamdaming sinabi, Elder Song, pasensya na kung bigla kong nagambala ang iyong katahimikan. Ako si Harry Hill at isa akong taga-disenyo. Gustong-gusto ko ang iyong mga gawa. Ikaw ang paborito kong calligrapher at nakolekta ko na rin ang iyong perpektong gawa na 10 frogs, bago pa ito. Tunay ngang kwalipikado si Harry bilang isang tagahanga. Pamilyar na pamilyar siya sa trabaho ni Jin at ang pasyon at emosyon sa mga mata nito ay tunay at inosente. Mula sa pananaw ni Luna, kung ang isang cute at masigasig na tagahanga ay pumunta rito para makipagkita sa kanya. Kahit papaano ay aanyayahan niya sila para sa isang tasa ng tsaa. Walang calligrapher rito, isang matandang lalaki lamang. Umalis na kayo. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Jin ay walang pakialam mula simula hanggang katapusan. Kahit ang kanyang mga mata ay tila hindi dalawang tao ang kanyang tinitingnan, kundi dalawang walang buhay na bagay lamang. Sa huli, ang pangungusap na ito lamang ang kanyang sinabi bago naglakad pabalik sa kanyang bahay. Habang pinapanood niya ang walang awang pagsara ng pinto, mukhang nadismaya si Harry. Kahit na nakapaghanda na ako ng maaga. Tinapik ni Luna ang mga balikat niya. Ayos lang, at least nakita mo ang idolo mo kahit minsan. Bumalik sa dati ang sigla ni Harry at ipinahayag, gusto ko pang maghintay ng kaunti pa. Ganito rin ang plano ni Luna. Kung gayon, maghintay pa tayo ng kaunti. Baka sakaling makipagkita si Elder Song sa atin kapag nakita niya kung gaano tayo kasinsero. Naghintay sila sa labas ng pinto hanggang sa lumubog ang araw. Nang makita niyang dumidilim ang langit, bamantong hininga si Luna, pati ang langit ay hindi nakikisama ngayon. Dapat ay may malakas na ulan sa sandaling ito para mabawi ang sama ng loob. Gayunpaman, hindi maganda ang panahon at walang ni isang patak ng ulan ang bumagsak hanggang sa matapos ang gabi. Siyempre, hindi rin nila hinintay na magbago ang isip ni Jin. Harry, balik tayo bukas. Kung aalis tayo mamaya, hindi tayo makakasakay sa huling bus. Kahit atubili si Harry na umalis, wala na silang ibang pagpipilian. Kabanata 512. Kinabukasan, muling dumating sina Luna at Harry sa Crystal Lake Village. Dahil naranasan na nila ang pagkakataong ito at alam na nila ang daan, nakarating sila sa bahay pagsapit ng tanghali. Nakasalubong nilang dalawa si Jin sa pagitan ng mga palayan. Nakasuot si Jin ng sombrerong dayami at naglilipat ng mga panla ng palay. Malinaw na mahusay ang kasanayan ni Jin sa pagtatanim ng mga halaman at mahusay din ang kanyang mga daliri sa paggamit nito. Mukha siyang isang karaniwang magsasaka sa nayon sa isang tingin lang. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang sikat at kilalang calligrapher sa buong mundo sa unang tingin lang? Hindi masyadong nag-react si Jin nang mapansin niya silang dalawa mula sa gilid ng kanyang mga mata. Patuloy siyang nag-isip ng walang kahit kaunting pag-aalala. Kahapon, nabigo ang kanilang estratehiya, kaya nagpa siya si Luna na baguhin ang kanilang pamamaraan at naging prangka. Hello, Elder Song. Ako ang namamahala sa Spirit Studio, Luna Windsor, at ito ang aming designer, si Harry Hill. Ang Spirit ay isang kumpanya ng fashion design na gumagawa ng mga dekalidad na damit na inspirasyon ng mga estilo ng Oriental. Gustong-gusto ng aming taga-disenyo ang iyong mga gawa, at kasabay nito, ang iyong mga gawa ay lubos na tugma sa aming estilo. Kaya naman, naparito kami sa pagkakataong ito upang pag-usapan ang isang posibleng pakikipagtulungan sa iyo. Iniisip ko kung maaari mong isaalang-alang. Maya-maya, sandaling huminto si Jin at seryosong tumingin kay Luna. Binibini, sa tingin ko dapat kayong maghanap ng iba. Sinabi ko na matanda na ako, hindi ko kayo matutulungan. Walang imak na hinayla ni Luna ang buhok niya. Hoy, ano na naman ba ang ibig sabihin ng pangungusap na to? Gayunpaman, makikita mula sa pangungusap na ito na talagang tinalikuran ni Jin ang mga makamundong bagay at halos walang nakakuha ng kanyang interes. Elder Song, hindi mo ba pwedeng pag-isipan ng kaunti? Kahit wala kang pakialam sa katanyagan o kayamanan, hindi ba't gusto mong maipasa ang mga gawa mo sa susunod na henerasyon at magpakita ng mas malaking halaga? Sinubukan siyang hikayatin ni Luna. Nang marinig niya ito, tila nag-alangan si Jin. May nakapagpaanteg kaya sa kanya. Mabilis na tumingin si Luna, ngunit nakayuko na ito at nagpatuloy muli sa pag-aalaga ng kanyang mga panla. Okay. Talo na naman kami. Pero inaasahan na iyon. Nakarating na si Jin sa tugatog at kilala sa loob at labas ng bansa, kaya bakit pa niya iisipin ang pakikipagtulungan sa isang kumpanya ng fashion? Nagpalitan sina Luna at Harry sa paghikayat sa matanda ngunit sa huli, umalis pa rin sila ng walang bunga. Bago siya umalis, inilagay ni Luna ang impormasyon ng studio sa pinto ng bahay.
Nang makita niyang nalulungkot si Harry, tinapik ni Luna ang mga balikat nito at pinalakas ang loob, huwag kang sumuko. Nang gustong kunin ni Stacy Bay si Timothy Fines, kinailangan niyang bumisita sa kubo nitong gawa sa pawid ng 3 beses. Subukan natin ulit bukas. Muling nakaranas ng pagkabigo ang 2 araw. Pagkabalik mula sa Crystal Lake Village, dumiretso si Luna sa Platinum Palace. Pagpasok pa lang ni Luna sa bahay, inihagis niya ang sarili sa sofa at umungol. Arg, ang hirap niya talagang suyuan. Anong problema? Nakaupo si Lucas sa sofa, nagbabasa ng mga dyaryo. Ginulo niya ang buhok ng dalaga, napansin niyang galit ito pagpasok pa lang niya. Iyon ang pambansang calligrapher na sinabi ko sa iyo. Ang hirap niyang imbitahan, bulong ni Luna. Si Song Jin. Oo, walang matigas o mahinang paraan ang makakalusot sa kanya. Ang mahalaga ay wala siyang pagnanasa sa kahit ano at wala tayong mapapasukan. Hindi napigilan ni Luna ang mapaungol. Medyo maliit lang ang posibilidad na maimbitahan si Elder Song. Iminumungkahi kung maghanap ka na lang ng iba, sabi ni Lucas. Okay, kahit si Lucas pa ang magsabi niyan, malamang wala ng pag-asa. Antong hininga si Luna, sa tingin ko ay wala ring gaanong posibilidad. Susubukan natin sa huling pagkakataon bukas. Si Harry, ang malas na batang iyon, ay masyadong mahina dahil sa palaging nasa loob ng bahay. Nagkakasakit na siya dahil sa pagtakbo nitong mga nakaraang araw. Kailangan kong umalis mag-isa bukas, nako. Hindi, sandali, Sabado bukas at iniisip ko lang na dalhin ang Little Bun sa isang nature trip. Perpekto. Pagkasabi ni Luna yun, isang malambot na ban ang tumakbo pababa mula sa taas at niyakap siya, ang mukha nito ay puno ng nagniningning na inaasahan. Nang makita niyang tuwang-tuwa si Little Treasure sa tunog ng isang paglalakbay, hindi napigilan ni Luna na makaramdam ng pagkakasala. Ma'am, pasensya na, aking Little Bun, matagal ka nang hindi isinama ni Mommy para magsaya. Bukas na lang tayo pupunta. At tayong dalawa lang. Si Mommy lang. At hindi kasama si Daddy. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng Little Bun nang marinig niya ito. Halos masilaw ang mga mata ni Luna dahil sa sinag ng liwanag na nagmumula sa kanya hanggang sa magdilim ang mga ito. Sumagot si Luna, oo, hindi natin dadalhin ang Big Bun. Hindi nakapagsalita si Lucas. Masyado bang mabilis ang pagdating ng karma? Anong problema? May sasabihin ka ba? Tumingin si Luna kay Lucas at tinaas ang kanyang kilay. Walang magawa si Lucas. Wala. Alam naman talaga ng babae na aalis siya para sa trabaho bukas at tiyak na hindi siya makakapunta. Mabuti, kung gayon ay malugod na napagpasyahan. Dahil may date siya kasama si Mommy para sa isang biyahe, halos hindi makatulog si Little Treasure buong gabi sa sobrang tuwa. Ito ang unang beses na mamamasyal siya kasama si Mommy. Kinabukasan, maagang nagising si Little Treasure para maghanda para sa pamamasyal. Nagimpake ang pamilya na may 3 miyembro bago maghiwalay ng landas. Sa sandaling iyon, biglang may tumakbo palapit mula sa kabilang bahay. Teka, hintayin ninyo ako, sasama din ako. Lucian, bakit ka nandito? Nagulat si Luna nang makita siya. Sabi ng kapatid ko, pupunta kayo sa isang spring outing. Siguradong may kasamang barbecue ang mga spring outing. Gusto ko ring sumama, parang maglalaway si Lucian. Nagulat si Luna, pupunta ka ba para sa pamamasyal ngayong tagsibol o para kumain? Siyempre, para sa pagkain. Sister-in-law, ang sarap talaga ng inihaw na karne na ginawa mo noong nakaraan. Hindi ako kakain ng libre. Tutulungan ko kayong buhatin ang mga supot at ako na ang gagawa ng mahirap na trabaho, ha? Sinubukan ni Lucian na yumuko. Nasa liblib na kanayunan naman ang pupuntahan nyo, kung tutusin. Isama niyo na si Lucian, sabi ni Lucas. Sige, naisip ni Luna na magandang ideya ang pagsama ng isang tao para may magdala ng kanilang mga bag dahil marami naman siyang dala ngayon. Kung gayon, maaari ka bang magsama ng isa pang tao? Sa likuran nila ay ang boses ni Dave. Nang makita niyang sumulpat si Dave mula sa kung saan, mukhang nalungkot si Lucian dahil ibig sabihin ay may ibang taong makakalaban niya para sa pagkain. Hoy, Davey, bakit nasa lahat ng lugar ka? Okay lang kung gusto mong makikain sa hapunan, pero gusto mo pang sumama sa pamamasyal. Hindi mo ba nabanggit na pupunta kayo sa isang liblib na probinsya? Siguradong walang tao roon. Kamakailan lang, nagkaroon ako ng crowd syndrome. Sumasakit ang ulo ko kapag nakakakita ako ng masyadong maraming tao. Sakto naman, kailangan kong pumunta sa ganong lugar para magpahinga. Sabi ni Dave sa mahinang tinig na tila problemado. Kumunot ang noo ni Luna. Ano ba yung crowd syndrome, na yan? Ito ang problema naming mga taong masyadong sikat. Hindi na kita sisisihin kung hindi mo maiintindihan. Sabay buntong hininga ni Dave. Hindi nakapagsalita si Luna. Nangangati ang mga kamay niya at gusto niya talagang bugbugin ang isang tao. Sa wakas, ang tambalan ni Luna at Little Treasure ay naging isang trio at ngayon, isang quadruplet. Sige. Ang isa ay maaaring tumulong sa pagbubuhat ng mga bag at ang isa naman ay maaaring magbuhat kay Little Treasure kapag siya ay napagod sa paglalakad. Ito ang ritmo ni Pixie at ng puting dragon. Magaling talaga. Pagkatapos nilang magdesisyon, naglakad si Luna papunta kay Lucas para magpaalam. Mahal ko, aalis na kami. Nang marinig nila ang malumanay at matamis na tono ni Luna para kausapin si Lucas, alam ni Lucian at Dave na oras na para magpakita ng pagmamahal sa publiko, kaya dali-dali silang tumakbo palayo. Ang hindi nakikita ay itinuturing na malinis. Kabanata 513. Ma'am, mag-enjoy pa kayo.
Marahang ginulo ni Lucas ang buhok ng dalaga. Biglang nakaramdam ng lungkot si Luna na kailangan pang magtrabaho ni Lucas kahit weekend. Hay, bigla kong naramdaman na parang masyado akong masama sa pag-iwan sa'yo mag-isa. Ano kaya ang pwedeng gawin? Kahit napapunta rin siya sa trabaho ngayong araw, sa kasalukuyang pakiramdam, tila tuluyan na itong naging isang pamamasyal. Marahang kinurot ni Lucas ang kanyang tainga at mahinang sabi, bumawi ka na lang sa susunod. Kamandat si Luna, paano kung bumawi na ako ngayon? Tumigil na kayong dalawa, may menor de edad pa rito, oy. Nagsimulang umungo si Lucian mula sa malayo. Dahan-daang humalik si Luna sa mga pisngi ni Lucas, pagkatapos ay kumaway bilang palom sa ama ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sumakay ang Little Bun sa ganitong uri ng kaluma na bus at tuwang-tuwa siya sa buong biyahe, lalo na nang marating niya ang Crystal Lake Village. Nang makita niya ang tanawin sa harap niya, ang dagat ng mga bulaklak ay naaninag sa mga mata ng munting bata at ang kanyang mga titig ay puno ng kuryosidad at ningning. Kahit na 3 beses nang nakita ni Luna ang parehong tanawin at naging manhid na siya, dahil kasama niya ang Little Bun sa pagkakataong ito, parang isang bagong karanasan ulit ang lahat. Lunti ang mga burol at malinaw na tubig. Walang bakas ng pagiging apektado ng mga tao. Higit sa lahat, walang kahit isang tao. Ito ang langit. Oh, oh, oh. Tumingin si Dave sa mga berdeng burol at malakristal na tubig sa unahan at nagsimulang matuwa ng husto. Mukhang matagal na talaga siyang napipigilan, kaya ngayon lang lubusang nakawala ang kanyang kasiyahan. Hoy, sinabi mo ba kay Miss Lane na wala ka ngayon? Casual na tanong ni Luna. Matigas ang ulong sagot ni Dave, bakit ko pa kailangang sabihin sa kanya? Hindi nakapagsalita si Luna. Hindi niya alam kung anong kasalanan ang nagawa ni Lay sa kanyang nakaraang buhay para maging manager siya ni Dave sa buhay na ito. Pinag-isipan nito ni Luna at sa wakas, nagpa siyang magpadala pa rin ng mensahe kay Lay para ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ni Dave. Wow, ang sarap, ang tamis. Umaakyat na si Lucian sa isang puno nang hindi napapansin ni Luna. Nakapitas na siya ng ilang bulaklak ng peach at kinakain niya ang kulot-pukyutan sa loob ng mga stamen. Talagang ito ang tunay na kulay ng isang mahilig sa pagkain. Lumapit si Luna para pumili rin, saka binigyan ng Little Bun. Dinilaan ng Little Bun at nagningning ang mga mata nito. Tara na, mas maganda pa ang tanawin sa unahan. Mula sa kanyang nakaraang 3 pagbisita, solo na ni Luna ang mga ruta sa malapit at alam na alam niya ang mga lugar na may pinakamagandang tanawin at pinakamasayang lugar, wala siyang naging problema sa pagiging mahusay na tour guide. Naglibot silang 4 sa buong biyahe. Pagsapit ng tanghali, nakahanap si Luna ng lugar sa kagubatan na may napakagandang tanawin at huminto para simulan ang barbecue. Hinintay ni Lucian ang pinakahihintay na sandali. Sa wakas, inihanda niya ang barbecue pit at inilatag ang lahat ng sangkap. Inutusan ni Luna si Dave na ilatag ang tela para sa picnic at ayusin ang mga kubyertos. Nang matapos siya, dinala niya ang Little Bun para habulin ang mga paru-paro at kuneho. Blondie, tapos ka na ba? Halika rito dali, may kuneho rito, hulihin mo. Para may extra tayong pagkain ngayon. Inilatag ni Dave ang mga gamit at tiningnan silang dalawa na nagtatalon-talon ng bigla niyang mapagtanto, nahulog ba siya sa isang patibong. Halos ginawa lang siyang tagabuhat at trabahador. Kaya pala hindi tumutol si Lucas nang sabihin niyang gusto niyang sumama. Hulihin mo yan. Hindi ako aso. Paano ako makakahuli ng mga kuneho? Matigas na sabi ni Dave. Wala kang silbi. Tulungan mo akong bantayan si Little Treasure, huhulihin ko yung kuneho. Sabi ni Luna bago siya tumakbo palayo at naglaho. Ilang sandali pa, bumalik si Luna at nakahuli na siya ng isang mabalahibo at puting kuneho. Natigilan si Dave. Ano ba to? Babae ka ba talaga? Nang makita ng Little Bun ang kuneho sa mga kamay ni Mommy, agad siyang tumakbo palapit sa tuwa. Lumuhad si Luna at marahang sinabi sa Little Bun, gusto mo bang hawakan? Ang lambot talaga ng balahibo niya. Unang beses na nakakita ang maliit na kuneho ng totoong kuneho, kaya nagatubili siya bago iniabot ang kanyang maliit na kamay para hawakan ang katawan nito. Nang matapos siya, nanlaki ang mga mata ng Little Bun. Malambot, mabalahibo. Hindi napigilan ni Luna ang matawa sa kakaibang masiglang ekspresyon ng Little Bun. Haha, ang saya, di ba? Tumango ang Little Bun at patuloy itong hinaplos ng buong pagmamahal. Sa simula ay kumakawala pa rin ang kuneho sa kamay ni Luna, ngunit hamupa ito matapos itong haplasin ng Little Bun. Wow, ang taba naman ng kuneho. Dali, ihaw na natin. Tuwang-tuwa na sabi ni Lucian. Nang marinig ng Little Bun ang sinabi ng kanyang tiyuhin, agad niyang binigyan si Lucian ng nakakamatay na titig at saka niyakap ng mahigpit ang kuneho. Ihaw mo ulo mo, kumain ka na lang dyan. Naiinis na sabi ni Luna. Hoy, hindi ba ikaw ang nagsabing huhulihin mo ito bilang pandagdag sa pagkain natin? Pakiramdam ni Lucian ay napagkamalan siya ng masama dahil napagsabihan siya. Sumagot si Luna, gusto ni Little Treasure yan, kaya bawal tayong kumain yan ngayon. Tumango rin si Little Treasure ng malakas. Bawal kainin ang kuneho ko. Natigilan si Lucian. Dapat sana ay nasa tiyan ko yun. Dala mo ba ang first aid kit? Tanong ni Luna kay Dave. Agad na sumimangot si Dave. Nasaktan ka ba? Sinabi ko na sa'yong huwag mong hulihin ang kuneho. Ang kuneho ang nasaktan, di ba? Walang tugon si Dave. Kinuha ni Luna ang first aid kit at sinimulang bendahan ang kuneho. Ang mga ligaw na kuneho ay tumatakbo ng kasing bilis ng kidlat at sila ay lubos na alerto. Paano niya ito nahuli ng madali?
Nahuli lamang niya ito dahil nasaktan ang isa sa mga paa sa likuran. Naawa ang munting kuneho sa kuneho at buong pagmamahal na hinaplos ang ulo nito, na tila siya ang nasasaktan. Matapos itong bendahan, maingat na ibinalik ni Luna ang kuneho sa mga bisig ng Little Bun para mahawakan niya ito. Medyo inosente ang kunhong ito at napakamasunurin nito sa mga bisig ng Little Bun. Bakit pa tayo magpapakahirap ng ganito? Mas mabuti pa sana kung kinain na lang natin yan. Mukhang mapait at puno ng puot si Lucian. Mabuti na lang at nakalimutan niya agad ang kuneho dahil sinimulan na ni Luna ang pag-ihaw. Sa kagubatan, naghalo ang halimuyak ng mga bulaklak ng peach at ang nakakaakit na amoy ng pagkain, na pumupukaw sa gana. Habang kumakain silang apat, may narinig silang mga yabag sa likuran nila. Lumingon si Luna at nakita si Jin na inaakay ang isang baka na may hawak na basket, naglalakad patungo sa kagubatan. Masyado siyang nagsaya at muntik nang makalimutan ang opisyal niyang gawain. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang lugar na ito para sa barbecue ay dahil napansin niyang karaniwang pumupunta rito si Jin para kumain ng tanghalian pagkatapos ng trabaho sa bukid. Elder Song, tapos ka na bang maging abala? Gusto mo bang sumalaw sa amin at kumain? Sabik na tanong ni Luna. 3 beses na siyang tinanggihan, kaya itinuring na ni Luna na pamilyar na siya sa kanya ngayon. Bukod pa rito, sa pagkakataong ito ay hindi na siya masyadong umaasa, kaya mas kalmado na ang kanyang saloobin. Tumingin sa kanila si Elder Song Jin at nang mapunta ang tingin niya kay Little Treasure, sandali siyang tumigil, saka sinabing, "Salamat, pero may dala ng tanghalian ang matandang ito." Pagkatapos ay naupo siya sa isang lugar na 10 hakbang ang layo mula sa kanila habang kumakain ng tanghalian sa ilalim ng isang puno. Sa loob ng basket ay isang simpleng tinapay at kaunting gulay na may asin. Siya si Song Jin, tanong ni Dave. Kanina pa sa daan, nakapagkwento na si Luna tungkol kay Jin kina Dave at Lucian. Oo, siya nga, hindi ba't parang ang layo niya sa mga makamundong bagay, sabi ni Luna. Sa gilid, sinubukan ni Lucian na magsalita ng puno ang bibig, kahit gaano pa ka-detached ang isang tao, may kahinaan pa rin sila, sinasabi ko sa'yo. Tulad ng kahinaan ng kapatid ko ay ikaw, at ang kahinaan ko ay pagkain. Haha, pwede mong gamitin ang kapatid mo bilang halimbawa, pero, kalimutan mo na. Whatever, yan ang ibig kong sabihin. Siguradong may bagay na gusto siya. Hindi mo lang talaga natutuklasan kung ano iyon. Kabanata 514. Parang wala ka ring sinabi. Kung alam lang niya kung ano ang ninanais ni Jin, kailangan pa ba niyang magpabalik-balik na parang manok na walang ulo? Pinanood niya ang Little Bun na kumakain gamit ang isang kamay habang pinapakain naman ng damo ang kuneho gamit ang kabila. Ang malalaki nitong mga mata ay puno ng sigla na bihira niyang makita. Ikiniling ni Luna ang kanyang ulo at pinunasan ang bibig ng Little Bun, biglang gumaan muli ang kanyang pakiramdam. Medyo malayo ang lugar na ito at isa itong liblib na kanayunan, kaya noong una ay nag-alala siya na baka hindi makasanayan ng maayos ng Little Bun, ngunit sino ang mag-aakala na magsasaya ang batang ito? Sa katunayan, hindi naman ito nakakaramdam ng pagod. Mukhang may lalabas niya ang Little Bun para sa mas maraming masasayang pamamasyal sa hinaharap. Ang kalikasan ay palaging ang pinakamahusay na gamot. Nang makita niya ang malain ng ekspresyon ni Luna, nahirapan si Dave na ilarawan ang kanyang nararamdaman. Hindi kalayuan, mabilis na natapos ni Jin ang kanyang tanghalian at bumalik sa trabaho sa palayan. Humiga sina Luna at ang iba pa sa kagubatan para umidlip sandali. Paggising nila sa hapon, patuloy silang dinala ni Luna sa ilang masasayang lugar. Nagsaya silang 4 hanggang gabi, at habang naghahanda silang umuwi, biglang bumuhos ang ulan. Sa katunayan, nagsimula ng umulan ng walang anumang senyales ng babala. Mabilis na pinoprotektahan ng Little Bun ang kuneho sa kanyang mga bisig habang mabilis na binuhat ni Luna ang Little Bun. Hinubad ni Lucian ang kanyang jacket para balutin ang Little Bun dito bago sila nagmamadaling lumabas ng nayon. Gayunpaman, aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras bago makalabas ng nayon. Dahil sa malakas na ulan, lalong magiging mahirap ang mga kalsadang tatahakin. Isa itong napakasamang sitwasyon. Basang-basa na si Luna habang nagbubunganga sa ulan. Hoy, ano ba to? Noong kailangan, ayaw bumuhos ng ulan, tapos ngayong hindi naman dapat, saka naman bumuhos. Saan ang pinakamalapit na lugar na maaari nating silungan? Tanong ni Dave. Bahay lang ni Elder Song ang nandito pero imposible yon. Hindi papayag si Elder Song na may pumasok na estranghero sa bahay niya. Noong nakaraan, gusto ko sanang uminom pero tinanggihan ako, sabi ni Luna. Habang nag-uusap ang dalawa, napadaan sila sa bahay ni Elder Song. Habang nag-aalangan sila kung hihingi ba ng tulong o hindi, biglang bumukas ang pinto ng patio. Tumayo si Jin sa may pinto at sumilip sa kanila. Tumuloy kayo. Inimbitahan niya talaga sila mismo. Paano nangyari ang isang kamangha-manghang bagay na iyon? Salamat, Mr. Song. Walang oras si Luna para mag-isip. Dali-dali niyang dinala ang Little Bun. Salamat, Elder. Sabay na sabi ni na Dave at Lucian. Nanatiling walang pakialam si Jin. Ginagawa ko lang ito para sa bata. Ibinaba ni Luna ang Little Bun. Baby, dali, magpasalamat ka kay Lolo Song. Tumango ang Little Bun habang inilalagay ang kuneho sa mga kamay ng kanyang ina, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang writing board at came time na sumulat, "Salamat, Lolo." Nang makita niyang nakikipag-ugnayan sa kanya si Little Treasure gamit ang isang writing board, bahagyang nagulat si Jin sandali.
Gayunpaman, nang mabasa niya ng malinaw ang mga salita ni Little Treasure, kumislap ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Napakabata pa ng batang ito, pero napakahusay niyang sumulat. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa labas, mukhang hindi ito titigil agad. Iniwan sila ni Jean at pumasok sa kanyang study room ng mag-isa. Hindi makaupo ng maayos si Lucian. Mabilis siyang linas at kumuha ng ilang baraha mula sa kanyang bag. Nakakabagot naman, pero maglaro tayo ng baraha. Sige, sang-ayon ni Dave, pero paano tayo makakalaro ng tatlo lang ang kasama natin? Tumawa ng pilyo si Lucian at tiningnan ang Little Bun. Turuan natin ang Little Bun at hayaan natin siyang makipaglaro sa atin. Sa loob ng silid, balak sana ni Jean na mag-focus sa pagguhit, dahil sa ulan, pero nang marinig niya ang balak ni Lucian, binuksan niya ang pinto at kumaway kay Little Treasure. Anak, pumunta ka kay Lolo. Walang malay na tumingin ang Little Bun sa kanyang ina. Ngumiti si Luna at hinalikan ang pisngi ng Little Bun. Sige na, makipaglaro ka kay Lolo ng ilang sandali. Talagang nawalan ng masabi si Luna kay Lucian at medyo nag-alala na rin siya para sa mga magiging anak nito sa hinaharap. Nang marinig niya ang mga salita ni Mommy, tumanggo ang Little Bun, saka mabilis na lumapit sa nakatatanda. Napansin niya kanina na maraming mga guhit sa silid-aralan ng lolo, at ngayon ay hindi niya maiwasang tumangala upang humanga sa mga ito. Gusto mo ba sila? Nang mapagmasdan niya kung paano sila tinitigan ng may pagkamangha ng bata, nagtanong si Jean ng may hindi inaasahang banayad na ekspresyon. Tumanggo ang Little Bun, nagpapahiwatig ng kanyang hilig sa sining. May alam ka ba sa calligraphy? Ibig kong sabihin, marunong ka bang magsulat gamit ang calligraphy brush? Tanong ulit ni Jean. Patuloy na tumanggo ang Little Bun. Kung gayon, marunong ka bang gumuhit? Tanong muli ni Jean. Sa pagkakataong ito, ang tono ng kanyang boses ay may halong kaba. Tumanggo ulit ang Little Bun. Nang makita ito ni Jean, agad siyang naglabas ng blankong papel at binigyan ng espasyo ang Little Bun. Gusto mo bang subukan? Sa labas, tumutugtog sina Luna, Lucian at Dave ng Fight the Landlord. Tumingin si Lucian sa study room at napaisip, ano ba ang ikinatutuwa ni Little Treasure sa pagsama sa matandang iyon? Dapat ay makipaglaro na lang siya ng baraha sa atin. Mahilig talaga sa pagguhit ang Little Bun ko. Sa husay ni Elder Song sa sining, maswerte sana siya kung makakakuha siya ng kahit anong payo mula sa kanya. At ano naman ang maganda sa pakikipaglaro ng baraha sa iyo? Nakangising sabi ni Luna. Napanganga si Lucian, Little Luna, mas nagiging profesional ka na sa pagiging ina. Hindi sigurado kung gaano katagal ang lumipas bago biglang bumukas ang pinto ng study room. Lumabas sina Jean at ang Little Bun. Si Jean, na dati mukhang kakaiba at immortal, ngayon ay mukhang halatang emosyonal at nasa sabik. Dumaan ang kanyang tingin kina Lucian at Dave at nagtanong, sino sa inyo ang ama ng batang ito? Nagulat si Lucian sa biglaang tanong nito at agad siyang sumagot, hindi ako. Agad na tumingin si Jean kay Dave. Tumikim si Dave at sinabing, hindi rin ako. Patuloy na sinabi ni Lucian, ako ang tiyuhin ng bata. Dagdag ni Dave, at pinsan niya ako, Nakita ni Luna na kakaiba ang ekspresyon ni Jean, kaya hindi niya maiwasang magtanong, Elder Song, may problema ba? Agad na tumingin si Jean kay Luna, ikaw ang ina ng bata. Kaya mo bang magdesisyon para sa batang ito? Anong desisyon? Napaisip si Luna, kung ganoon, kung malaking bagay ito, mas mabuting marinig muna niya ang sasabihin ng kanyang ama. Naglakad si Luna para suriin ang Little Bun ng may kaina-hinalang mga mata. Baby, may nangyari ba? Kumurap ang Little Bun. Natulala siya at halatang hindi rin sigurado kung ano ang nangyayari. Nalito rin sina Lucian at Dave. Nang marinig ni Jean ang mga sinabi ni Luna, tila nag-aalala ang ekspresyon ng mukha niya. Nagtanong ulit siya, kung gayon, nasaan ang ama ng bata ngayon? Maaari ko ba siyang makilala? Naisip ni Luna na mas kakaiba pa ito nang marinig niya ito. Magsasalita na sana siya nang may kumatok sa pinto, na pumutol sa ritmikong buhos ng malakas na ulan. Muling inayos ni Jean ang sarili at naglakad ng walang malay para buksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang matangkad at payat na lalaking nakasuot ng itim na windbreaker, tahimik na may hawak na payong sa gitna ng simoy ng gabi. 15. Ikaw ay, tanong ni Jean habang sinusuri ang taong nasa harap niya. Basang-basa ang lalaki at maraming putik sa hita ng kanyang pantalon, ngunit kahit napagod siya sa paglalakbay at nasa kaawa-awang sitwasyon, ang kanyang karisma ay kapareho ng pang-akit ng isang taong dalisay at tapat. Marami nang nakilalang tao si Jean at halos mahihinuhan niya na ang taong nasa harap niya ay isang kilalang tao. Maraming tao ang sumulpat sa kanyang pintuan para imbitahan siya sa iba't ibang dahilan, ngunit wala ni isa sa kanila ang karismang taglay ng lalaking ito. Pero, ang taong ito, bakit parang medyo pamilyar ang itsura niya? Pasensya na kung pumunta ako nang hindi ako inimbitahan ng ganito kalalim ang gabi, pero nandito ako para maghanap ng ilang tao, sabi ng lalaki. Naisip niya na nandito siya para hanapin ang apat na pumasok kanina, kaya pinapasok na lang siya ni Jean. Pumasok ka. Nang makita niya kung sino ang pumasok, agad na nanlaki ang mga mata ni Luna at mabilis na lumapit sa kanya, Lucas. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako para sa iyo at sa anak natin. Nang makita niyang maayos silang dalawa, nakaramdam ng kapanatagan si Lucas. Tingnan mo, basang-basa ka. Mabilis na kumuha si Luna ng tissue at ibinigay ito sa kanya para panasan niya ang sarili. Huwag kang mag-alala.
Sa isang tabi, si Lucian, na lubos na napabayan, ay agad na nagtampo. Hoy, 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 nag-aalala ka lang ba sa asawa at anak mo? Nandito rin ang tunay mong kapatid at malayong pamangkin mo. Nag-isip-isip si Dave. Huwag mo na akong isama, huwag mo na lang akong pansinin. Asawa at anak, natigilan si Jin nang marinig ito. Iyon ba ang ama ng bata? Hindi nakakapagtaka na parang pamilyar siya sa kanya. Nang mas malapitan niyang tingnan, mukha nga silang mag-ama. Tumingin si Lucian kay Jin at sinabing, Mr. Song, ayaw mo bang makilala ang ama ni Little Treasure? Ito siya. Biglang naisip ni Luna na ipaliwanag kay Lucas, mukhang may mga bagay na kailangan sabihin si Elder Song. Mukhang may kinalaman ito kay Little Treasure. Mula nang makilala niya sa wakas ang ama ng bata, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jin. Ang batang ito ay may pambihirang talento sa pagguhit. Gusto ko siyang kunin bilang isang estudyante. Elder Song, gusto mo bang kunin si Little Treasure bilang estudyante? Nagulat si Luna. Oo, seryosong tumingin si Jin habang tumatango, ang kanyang tingin kay Little Treasure ay puno ng init. Aba, hindi inakala ni Luna na gagawa ng ganoong kahilingan si Jin ngayon, kaya hindi siya agad nakapag-react. Buong buhay ni Jin ay walang asawa at walang anak. Hindi rin siya tumatanggap ng mga estudyante, kaya nang unang mabasa ni Luna ang tungkol sa kanya, inakala niyang wala itong balak tumanggap ng kahit sinong estudyante. Kaya naman, mauunawaan ang kanyang pagkagulat. Sa pagsusuri ng sitwasyon, hindi naman sa ayaw niya ng mga estudyante, wala lang talaga siyang nakilalang gusto niyang tanggapin. Malamang ay sinubukan na ni Elder Song ang mga kakayahan ni Little Treasure sa silid-aralan kanina, kaya't naisipan niya ito. Labis ang pagmamalaki ni Luna sa katotohanan si Elder Song, na malayo sa mga makamundong bagay at hindi kailanman tumatanggap ng kahit isang estudyante, ay nagkaroon ng interes kay Little Treasure. Ang anak niya ang pinakamagaling. Sa totoo lang, kahit si Lucas ay medyo nagulat din. Hindi niya inaasahan na ang paglabas ni Luna sa tagsibol at ang kanilang pagsilong mula sa ulan ay haantong sa paghingi ni Jin ng isang apprentice. Base sa mga nagawa ni Jin, ang katotohanang tatanggapin niya si Little Treasure ay walang dod ang isang malaking oportunidad para sa kanya. Kaya naman, nagpalitan ng tingin sina Lucas at Luna bago sinabing, Elder Song, matagal nang kilala ang reputasyon ninyo, bilang mag-asawa, matagal na naming hinahangaan ang inyong mga gawa. Natural lang, hindi namin ito matatanggihan. Gayunpaman, gusto pa rin naming makuha ang opinyon ng aming anak. Hindi nakapagsalita si Dave. Bilang mag-asawa, medyo malambing sa dila ang paraan ng pagkakasabi niya. Hindi pa nga sila kasal noon. Natural lang, tumango si Jin. Yumuko si Luna para tingnan si Little Treasure at nagtanong, Little Treasure, handa ka bang matutong gumuhit mula kay Lolo Song? Hinaplos ni Little Treasure ang mabalahibong kuneho sa kanyang mga bisig at kumurap, tumingin kina Daddy, Mommy, at pagkatapos ay sa Lolo. Sa wakas, sa ilalim ng kinakabahang mga titig ni Jin, sa wakas ay tumango si Little Treasure. Nang sandaling tumango siya, halos mapasigaw si Jin, magaling, 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 ikaw na ang magiging apprentice ni Song Jin. Bilang iyong master, tiyak na ipapasa ko sa iyo ang lahat ng aking mga pamamaraan sa pagpipinta mula sa buhay kong ito. Pagkatapos, sa ilalim ng direksyon ni Mommy, sinundan ni Little Treasure ang mga hakbang ng formal na pagiging apprentice ng isang art grandmaster at masunuring naghain ng tsaa para kay Jin, na naging opisyal ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, nag-isip si Lucas bago nagtanong, pero may isang problema. Elder, medyo malayo ang tirahan mo. Hindi problema yan, kaya kung buwagin ang buhay ko para sa masunuring apprentice ko, lilipat lang ako malapit sa kung saan ka nakatira. Bigla ang sabi ni Jin, habang tinitingnan niya si Little Treasure, lalo niya itong nagustuhan. Ang kanyang mga pamamaraan at kasanayan sa sining ay nangangailangan ng maraming talento at katalinuhan. Bagamat tumigil na siya sa pag-asang makahanap ng kahalili na makakatugon sa kanyang mga pangangailangan. Napakabait ng Diyos sa kanya at inakay siya sa landas ng kapalaran upang makilala ang batang ito. Hindi alam ni Luna ang sasabihin kay Jin. Naglakbay siya sa lupa at tubig para makilala ang Grandmaster na ito. Sa kabaligtaran, ang Little Ban pa ang piniling puntahan ni Elder Song at turuan. Ang aking kamanghamanghang anak. Dahil gabi na at umuulan na sa labas, hinayaan na lang sila ni Jin na magpalipos ng isang gabi dahil maganda rin naman ang mood nito. Sina Lucian at Dave ay nanatili sa isang kwarto, habang sina Luna, Lucas, at ang Little Ban ay nanatili sa isa pa. Kanina, nakita ni Lucas ang kuneho na yakap ng kanyang anak. Ngayon, humarap siya kay Luna at nagtanong, saan nanggaling ang kuneho? Tuwang-tuwa si Luna na sumagot, nahuli ko. Gusto ko sanang ihawin para kainin pero gusto ito ni Little Treasure, kaya hinayaan ko siyang paglaruan ito. Ang cute naman diba? Mabalahibo, at malambot. Ang cute nga, iniunat ni Lucas ang kanyang malapad na palad at hinaplos ang mga tainga ng kuneho. Nang makita iyon ni Little Treasure, agad niyang dinala ang kuneho sa tabi ni Mommy. Akin ito, bawal hawakan. Hindi nakahimik si Lucas. Nang makita ang nanlalambot na ekspresyon ni Lucas, tumawa si Luna at yumuko sa kanya. Huwag kang malungkot, hahayaan kitang haplasan ako. Nabalisa ang Little Ban dahil dito. Mabilis niyang itinulak ang kuneho pabalik kay Lucas. Daddy, dapat mo na lang haplasan ang kuneho. Ha. Napahawak si Luna sa tiyan niya at tumawa ng malakas. Tiningnan niya ang sarili niyang anak at walang magawang bamantong hininga.
Kahit na pareho ang pananaw ng nilang mag-ama, nagpupumilit pa rin silang nag-aagawan ng atensyon at pagmamahal. Ang galing naman nito. Bukod sa may guro na ng martial arts ang baby namin, may guro na rin siya sa calligraphy. Ang galing niya talaga sa panulat at espada. Masayang sabi ni Luna. Luna. Bigla siyang tinawag ni Lucas ng seryoso, na nagdulot ng kalituhan kay Luna. Ano? Salamat. Bakit ka bigla na lang nagpapasalamat sa akin? Salamat sa pagiging napakabait mo kay Little Treasure. Tinapik ni Luna ang ulo ng Little Bun ng may pagmamahal na titig. Hindi ba dapat lang na mabait ako sa anak ko? Tama ba, Little Bun? Tumango si Little Treasure. Habang papalubog ang araw, patuloy na pumapatak ang ulan sa bintana at ang hangin ay napuno ng amoy ng sariwang lupa. Unti-unting nakatulog si Little Treasure at mahimbing na nakatulog. Kabanata 516. Humiga si Luna sa kama at marahang tinapik ang likod ng Little Bun. Ang mga araw na tulad nito ay nagpaparamdam sa akin ng lubos na kasiyahan. Hintayin mo ang araw ng aking pagre-retiro. Gusto kong makahanap ng lugar na may kaakit-akit na tanawin tulad nito para magtago. Sigurado ka, walang kuryente o wifi dito. Bakit ko naman kakailanganin yan? Sapat ka na at si Little Treasure para sa akin. Walang humpay na nakikipag-usap si Luna kay Lucas nang bigla siyang makarinig ng mga katok mula sa dingding sa likuran niya. Pagkatapos, narinig nila ang malabong boses ni Lucian mula sa katabing silid, "Pasensya na kayong dalawa, hindi masyadong soundproof dito. Pwede ba kayong tumigil sa pagpapakita ng pagmamahal sa kalagitnaan ng gabi? Tatawag ako ng pulis kapag nagpatuloy pa kayo ng ganito." Sumagot si Luna, "Pasensya na, muntik ko nang makalimutan na nandito pa pala kayo." Sa katabing silid, umirap sina Lucian at Dave. Galit na kinagat ni Lucian ang kanyang unan at saka niyakap ang kumot para gamulong-gulong sa kama. Gusto ko na talagang umibig. Bakit hindi pa lumitaw ang babaeng bukas ang isip, pambihira, walang kapintasang ganda, kasinggan ng ibon, elegante at hindi mahuhulaan. Kakaunti ang salita ngunit mabango ang aura, kasing ganda ng swan, at halos parang supernatural. Lumayo si Dave sa kanya nang may paghamak. Kinabukasan, nagluto si Jean na lugaw, kasama ang ilang mga ulam at ilang maalat na itlog ng pato. Marahil dahil maganda ang kalidad ng mga sangkap, napakasarap at sariwa ng lasa ng pagkain. Nakaubos pa nga si Lucian ng hanggang 5 malalaking mangkok ng lugaw. "Elder Song, may nakahandang tao na para magayos ng tirahan para sa iyo. Kapag gusto mo, may susando sa iyo," sabi ni Lucas. Sumagot lang si Jean, "Kung ganoon, bukas na bukas din ay lilipat ako. Mag-iimpake na ako ngayon." "Sige." Natapos ang pag-uusap ng dalawa, biglang lumingon si Jean kay Luna na nagpapakain ng repolyo sa kuneho. "Binibini. Ano yun, Elder Song, hinahanap mo ba ako?" tanong ni Luna. "Sasang-ayon ako sa bagay na nabanggit mo," nag-isip sandali si Jean, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya. Akala ni Luna ay gustong sabihin ni Jean sa kanya ang tungkol sa mga plano ni Little Treasure. Nabigla siya sa narinig at medyo natagalan bago ito naintindihan. Agad na hindi makapaniwala ang mukha niya. "Ibig mo bang sabihin na makikipagtulungan ka sa Spirit Studio? Pumapayag ka na ba?" "Ma'am," tumango si Jean, pagkatapos ay tumingin sa Little Bun at sinabing, "Bilang pasasalamat sa pagpapahintulot sa akin na tumanggap ng isang mahusay na apprentice." Halos maiyak si Luna sa tuwa habang niyayakap ang Little Bun. "Oh, Little Bun, ikaw talaga ang swerte ko." Nahihiyang ikinuyom ng Little Bun ang kanyang mga labi dahil sa papuri ni Mommy. Maya-maya, hinayaan ni Luna ang sarili na kumalma at saka tumikim para magtanong, "Elder Song, kahit na umaasa talaga akong maimbitahan kang makipagtulungan sa amin, syempre, mas mahalaga, sana ay mula ito sa iyong sariling taos-pusong intensyon." Nang marinig niya ang mga salita ng dalaga, naunawaan ni Jean ang ibig niyang sabihin. "Nabasa ko ang impormasyong iniwan mo sa pintuan ko. Ang designer na sumama sa iyo bago ito, ano nga ulit ang pangalan niya?" "Siya ay si Harry Hill." "Ma'am, hindi naman masyadong pangit ang mga disenyo ng batang yan. Hindi niya nabigo ang reputasyon ko." Nang malaman niyang napatunayan ni Jean ang kakayahan ng spirit, nakaramdam ng kapanatagan si Luna. "Salamat sa iyong pagpapahalaga, Elder Song, tiyak na hindi ka namin bibiguin." Pagbalik nila, agad na pumunta si Luna sa studio para ibalita ang magandang balita. "Ano?" Pumayag si Elder Song. Sa sobrang tuwa ni Momo ay agad siyang napatayo mula sa kanyang upuan. "Miss Luna, ang galing mo." Nag-aalala pa rin si Winnie tungkol sa pagpili ng isang pambansang artista at hindi niya inaasahan na magdadala si Luna ng ganitong magandang balita. Nakaramdam siya ng ginhawa at mas lalong tumindi ang pagkamangha sa kanyang puso. Sinong mag-aakala na kaya niya pala talagang gawin yun? "Miss Luna, paano mo nagawa yun?" "Boss, nakuha mo ba si Elder Song?" Narinig ni Harry ang ingay sa labas at naglakad palapit. "Oo, hindi ba't iniwan natin ang impormasyon ng ating studio sa labas ng pinto ni Elder Song bago ito?" Sabi ni Elder Song, binasa niya ito ng mabilisan at pinuri ka pa nga, sinasabing hindi naman masama ang mga disenyo mo at hindi naman sinisiraan ang reputasyon niya. Sa sobrang emosyon ni Harry, namula ang kanyang mga mata. "Boss, nagsasabi ka ba ng totoo?" "Syempre naman, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Ipagpatuloy mo lang yung magandang gawain mo. Pero ang pinakamahalaga, alagaan mo ang kalusugan mo. Total, ang katawan mo ang pinakarevolusyonaryong kapital."
Hindi maganda sa kalusugan na manatili ka sa bahay buong araw at hindi mag-ehersisyo. Nag-aalalang sabi ni Luna. Alam ko, boss, magsusumikap akong magdisenyo at magsusumikap din para maging fit. Salamat, boss, yumo ko ng malalim si Harry. Kasabay nito, sa Platinum Palace. Old Master, Madam, nang makita nilang biglang bumisita sina Cassandra at Lawrence, mabilis na lumapit ang matandang mayordoma upang salubungin sila. Nakita ni Cassandra na hindi kalayuan, abala ang mga tao sa pagpasok at paglabas, kaya nagtanong siya ng may paghihinala, anong nangyayari? Iniutos ng First Master na linisin ang gusaling iyon sa tabi ng greenhouse. May lilipat na, tapat na sabi ng mayordoma. May lilipat ba rito? Nagbago ang ekspresyon ni Cassandra nang marinig niya ito. Hindi kaya yung babaeng iyon ang gustong lumipat. Tumingin si Cassandra kay Lawrence. Malinaw na pareho ang iniisip nila. Sa wakas ba ay makakarating na sila sa susunod na antas? Nang makita niya ang kanyang anak mula sa malayo, mabilis na sumigaw si Cassandra, Lucas. Nang marinig ni Lucas, na nagtuturo sa mga katulong, ang boses ng kanyang ina, lumapit siya. Mom, Dad, may maitutulong ba ako sa inyo? Tumingin si Cassandra sa anak niya. Hindi ba ako pwedeng bumisita sa inyo ni Little Treasure nang walang dahilan? Anong ginagawa mo? Bakit mo bigla ang inaayos ang maliit na gusali? Naghahanda ka na bang patuloyin si Luna? Mukhang hindi rin masaya si Lawrence. Kahit na kayong dalawa ay magkasintahan na ngayon, medyo sobra na ang magsama bago magpakasal. Tumingin si Lucas sa kanyang mga magulang nang walang anumang ekspresyon. Song Jin. Ano, Song ngayon, Song bukas. Hindi maintindihan ni Cassandra ang kanyang anak. Ang taong lilipat ay si Song Jin, si Elder Song. Ano, ang ibig mong sabihin ay ang pambansang artistang iyon, si Master Song Jin. Gulat na tanong ni Lawrence. Ma'am, hindi ba't mag-isa lang nakatira si Master Song sa Crystal Lake Village? Sa katunayan, hindi nga siya makikipagkita sa mga tagalabas. Bakit pa siya pupunta at mananatili rito? Naisip ni Lawrence na medyo katawa-tawa ang kasinungalingan ng kanyang anak. Kinuha ni Elder Song si Little Treasure bilang kanyang apprentice. Para mapadali ang mga leksyon, pumayag siyang lumipat dito. Nang matapos siya, parehong natulala sina Lawrence at Cassandra. Nagulat si Lawrence. Anong sinasabi mo? Kinuha ni Song Jin si Little Treasure bilang isang apprentice. Kailan ito nangyari? Natural lang na alam din ni Cassandra kung sino si Song Jin. Mabilis niyang sinabi, Sus Mariosep kang bata ka, hindi mo ba kayang sabihin ng malinaw ang lahat ng sabay-sabay? Kailangan ka pa ba naming tanungin bago ka magsalita ng ilang salita pa? Ano ba talaga ang nangyari? Magpaliwanag ka ng maayos. Kabanata 517. Paano mo nakuha si Elder Song? Tanong ni Lawrence, hindi mapigil ang maging medyo emosyonal. Kung mapapakita ni Jin ang buong potensyal ni Little Treasure, iyon ay isang pambihirang bagay na hindi mabibili ng kahit anong pera. Higit sa lahat, hindi maaaring kunin si Jin gamit lang ang pera. Kaya, medyo nagtataka siya kung paano ito nagawa ng anak niya. Hindi ako ang may gawa noon. Nanatiling tahimik si Lucas. Muntik nang mena si Lawrence sa ugali ng kanyang anak, ngunit naabutan niya si Lucian na humuhuni at naglalakad papasok ng pinto mula sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis niya itong tinawag, Lucian, halika rito. May itatanong ako sa iyo. Nang marinig ni Lucian ang tawag ng kanyang ama, nag-aalangan siyang lumapit ngunit tumayo sa malayo. Dad, ano ang gusto mong gawin? Hindi ako magpapakasal kahit ikamatay ko pa. Inis na tiningnan ni Cassandra ang anak niya. Gusto lang naming itanong ng ama mo kung paano naging apprentice ni Song Jin si Little Treasure. Ano ang alam mo tungkol dito? Nandoon ako noong hinahain ni Little Treasure ang tsaa sa kanyang master. Anong meron? Tumanggo si Lucian. Talaga, bilasan mo. Halika rito at sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Mamamatay ako sa galit sa pakikipag-usap sa kapatid mo. Mabilis na hinailan ni Cassandra si Lucian para magtanong. Napakamot ng ulo si Lucian. Well, gusto ni sister-in-law na imbitahan si Mr. Song Jin para sa linya ng studio niya sa susunod na season. Hindi niya ito nakuha matapos ang paulit-ulit na pagbisita, pero noong ika-4 na araw, nakahapon, nagkataon na Sabado at dahil napakaganda ng nayon. Naisipan niyang isama si Little Treasure para sa isang spring outing. May trabaho si kuya noong araw na iyon, kaya hindi siya nakasama. Sumama kami ni Dave para magsaya habang masisipag na nagtrabaho at nakahuli rin si sister-in-law ng kuneho. Noong una, sinabi niyang iiwan namin ito para kainin pero niyakap ito ni Little Treasure dahil gusto niya ito o kung ano paman, kaya napunta ito kay Little Treasure. Hay, hindi ba mas mabuti pang iiwan na lang? Ang taba pa naman ng kunhong iyon, paniguradong napakasarap nito. Muntik nang pumutik ang mga ugat ni Lawrence sa puntong ito. Diretsuhin mo na ang punto. Walang magawang hinawakan ni Cassandra ang noo niya. Parang gintong pinahahalagahan ng isang anak ang mga salita nito habang ang isa naman ay madaldal. Maaari bang magtagpo na lang sa gitna ang dalawang gagaw na ito? Oh, naalala ni Lucian ang kuneho, saka nagpatuloy, pagkatapos, sa kalagitnaan ng biyahe, umulan. Samilong kami sa bahay ni Elder Song kung saan nagkaroon ng kaunting interaksyon sina Little Treasure at Elder Song. Malamang nalaman niya ang talento ni Little Treasure sa sining, kaya siya ang nagkusa at nagmungkahi ng isang apprenticeship, okay na. Inaprubahan ni Cassandra, okay na. Nang matapos ng pakinggan ang paliwanag ni Lucian, namangha sina Cassandra at Lawrence.
Hindi nila inisip na ang pagiging apprentice ni Little Treasure kay Songjin ay hindi direktang resulta ni Luna. Kinagabihan, pagkatapos bumalik sa lumang tirahan, iniisip pa rin ito ni Cassandra. Nang makitang walang sa sarili si Cassandra, nagtanong si Lawrence, anong iniisip mo? Iniisip ko ang apprenticeship ni Little Treasure. Nangyari iyon dahil talaga sa babaeng iyon. Bulong ni Cassandra. Napakunot noo si Lawrence. Anong ibig mong sabihin na dahil sa babaeng iyon? Hindi ba nagkataon lang iyon? Dahil talented talaga ang Little Treasure natin. Umiling si Cassandra. Sobra naman ang daming nagkataon, hindi mo ba napapansin na simula nang lumitaw ang babaeng iyon, unti-unting umuusad ang pamilya natin sa mas mabuting direksyon. Bukod kay Lucas, lalo na si Little Treasure, mas gumaganda ang kanyang kalusugan at sigla. At dahan-dahan na siyang nagiging isang normal na tao. Hindi, bakit siya magiging kapareho lang ng isang normal na tao? Mas matalino pa nga ang Little Treasure natin kaysa kay Lucas noon. Ngayon, nagawa pa ni Little Treasure na mapapayag ang imposibleng mapapayag na si Songjin na maging guro niya. Narinig ko rin na ang guro niya sa martial arts ay isang napakahusay na tao. Nang sabihin ito ni Cassandra, huminto siya at tumingin sa kanyang asawa. Maaari bang nagkataon lamang ang lahat ng ito? Sa nakalipas na 5 taon, ang sitwasyon ni na Lucas at Little Treasure ay walang anumang senyales ng pagbabago. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang lumitaw ang babaeng ito. Kinurot ni Lawrence ang pagitan ng kanyang mga noo nang marinig ito. Ano ang gusto mong sabihin? Naisip ko ang kalkulasyon na ginawa ni Master Joey Lim para sa petsa ng kapanganakan ni Luna. Walang kapantay ang swerte, masaganang asawa, masaganang pamilya, kinabukasan na may maraming anak at maraming swerte. Ngayon, totoong natutupad na ito gaya ng inaasahan. Medyo emosyonal si Cassandra habang sinasabi niya ito. Natigilan si Lawrence. Sabi ko na sa'yo huwag ka nang maniwala sa mga bagay na ito. Kahit na sinabi niya iyon, nanatiling malalim ang iniisip ni Lawrence. Kinagabihan, inimbitahan ni Luna sina Harry, Momo, at Winnie para sa hapunan upang magdiwang. Pagbalik niya sa apartment, naligo muna si Luna, pagkatapos ay naghanap ng isang set ng velvet bunny pajama para isuot ayon sa kanyang magandang mood bago nag-cruise ng mga binti para umupo sa kama at mag-isip. Mukhang positibo ang kita ng studio nitong mga nakaraang araw, at umabot na sa 10-10 milyon ang bilang. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, maituturing na siyang isang maliit na mayamang babae ngayon. Pinagplanuhan nito ni Luna sa kanyang isipan. Marahil ay makakabili na siya ng isang maliit na bungalow sa lalong madaling panahon, Kahit na ang tinutuluyan niya ngayon ay may maayos na privacy at proteksyon, isa pa rin itong lugar na inayos ng kumpanya para sa kanya. Maraming tao ang nakakaalam kung saan siya tumutuloy, kaya hindi madalas na maginhawa para kay Lucas na dumaan. Kaya mas makabubuti para sa kanya na magkaroon ng sarili niyang bahay. Maituturing din itong sarili niyang pugad. Bago ito, maging ito man ay ang sira-sirang bahay ng Starlight Entertainment o ang mataas na uri ng apartment ng Glory World Entertainment, hindi pa rin niya ito sariling lugar. Siyempre, mas mahalaga, dapat ay maginhawa para sa kanya na panatilihin ang kanyang kabit sa kanyang bahay. Matapos ang detalyadong pagpaplano, naihanda na ni Luna ang kanyang timeline para sa pagbili ng bahay ng maaga. Handa na siyang hingin ang opinyon ni Lucas kung saang lokasyon nito gusto, at syempre, pati na rin kay Little Treasure. Dahil maaga pa, handa nang magluto si Luna ng masarap na bento para sa Little Bun. Pagdating niya sa kusina, naalala niyang naubusan na pala siya ng toyo, kaya ibinaba niya ang apron at bumili. Dahil hindi naman kalayuan ang convenience store. Hindi na nagabalang magpalat si Luna at kumuha na lang ng barya at nagayos ng gamit pababa. Boss, pakibigyan naman ako ng isang bote ng toyo. Yumuko si Luna sa countertop ng Kaera at binigyan ng Kaera ng kaunting barya. Oy, sige, sa convenience store, inabutan ng lady boss, na mukhang nasa 50 anyos, si Luna ng isang bote ng toyo. Kasabay nito, sinuri niya ito at kumunat ang noo. Gabi na, bakit ka pinayagan ng nanay mo na lumabas para bumili ng toyo mag-isa? Pinagpawisan ng bahagya si Luna. Huwag kang mag-alala, boss, malapit lang naman ang bahay ko. Nakatali ang buhok ni Luna ng 2 ponytail habang nakasuot siya ng carton onesie, na nagmumukha siyang isang minor de edad na 17 o 18 taong gulang na babae. Hindi nakapagtataka na hindi naintindihan ng tindera ang sinabi niya. Hindi pwede kahit malapit lang. Isa kang batang dalaga na puno ng sigla. Paano kung may makasalubong kang kontrabida? Sa susunod, huwag kang lalabas ng ganito kagabi ng mag-isa. Paalala ng tindera. Tumango si Luna. Sige, alam ko, salamat, ate. Ngumisi ang tindera nang tawagin siya ni Luna na, ate, at isiniksik pa niya ang isa pang makulay na lollipop sa kamay nito. Oh, heto. Hawak ni Luna ang bote ng toyo sa isang kamay habang ang isa pang kamay ay sumisipsip ng lollipop na bigay sa kanya ng tindera at masayang nagtatalon pa uwi. Habang iniisip niya kung anong masarap na pagkain ang lulutuin para sa Little Bun, may biglang sumulpat sa harap niya ng walang anumang babala. Kabanata 518. Kakaibang babae iyon. Ang babae ay nakasuot ng maitim at masikip na bodysuit at naglalabas siya ng katulad na aura na taglay ng third senior sister na si Venus Asher, ang uri ng aura na taglay ng isang mamamatay tao. Brother Lu, gusto kang makita ni Elder Moretti, tumingin ang babae sa kanya at walang ekspresyong nagsalita. Nabigla si Luna, may nakasalubong pa pala siyang kontrabida pa uwi.
Kanina lang ay lumabas siya para bumili ng toyo at hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang tauhan ni Vito Moretti. At ang tanging sandata na dala niya ngayon ay isang bote ng toyo. Binuksan ng babae ang pinto ng kotse. Pakiusap. Mabilis na gumana ang utak ni Luna habang sinisipsip ang kanyang lollipop at ikiniling ang kanyang ulo. Binibini, sino ka? Sa tingin ko ay mali ang taong nahanap mo. Hindi ako si Brother Lou. Medyo nagulat ang babae. Hindi ikaw si Logan. Patuloy na hinihigop ni Luna ang kanyang lollipop at inosenteng umiling. Binibini, ang pangalan ko ay Little Bunny. Tumingin sa kanya ang babae, pagkatapos ay sumulyap sa apartment ni Luna at malamig na sinabi, nakita kita palabas mula sa 701. Napakamot ng ulo si Luna. Kilala ko yung babae mula sa 701. Lagi ko siyang binibisita pero babae yon, hindi lalaki. Naguluhan ng babae sa inosenteng ekspresyon ni Luna. Kahit alam niyang babae talaga si Luna at nakita na niya ang mga litrato nito na nakasuot ng pambabae dati, ang babaeng ito sa harap niya ay hindi rin kamukha ni Luna. Maaari kayang nagkamali siya. Nako, gabi na talaga. Uuwi na ako. Kung hindi, pagagalitin ako ni nanay. Palm, mabilis na naglakad palayo si Luna. Naguluhan ang babaeng naiwan. Isang boses ang narinig mula sa Bluetooth earphone ng babae, nakuha mo ba siya? Pasensya na, Elder Moretti, sa tingin ko ay mali ang target na sinundan ko. Maling target? Oo, nagpadala ako ng litrato sa telepono mo. Pakitingnan kung silo ang tao. Pagkatapos ay kinausap siya ni Vito gamit ang Bluetooth earphone, ang taong nasa larawan, ay silo. Natigilan ang babae, naloko ba siya ni Lou? Idolo niya si Lou, hindi lang pala niya nalaman na lalaki ang kanyang idolo, lumabas pa na isa pala itong hanggal na munting kuneho. Pasensya na, Elder Moretti. Ako ang nagkamali. Umubo si Vito, ayos lang, hindi mo kasalanan, ituloy mo ang misyon mo. Oo. Mabilis na kumilos ang babae pagkatapos niyang tapusin ang tawag. Umakyat siya sa mga pader at nagtungo sa direksyon ni Luna. Maya-maya, nang akala ni Luna ay nakatakas na siya sa babaeng iyon, isang madilim na anino ang lumitaw sa harap niya. Muntik nang magmura si Luna nang makita siya. Hindi na niya kailangang magtanong, natuklasan na ang kanyang pagbabalat kayo. Tumayo ang babae sa harap ni Luna na may malamig na ekspresyon. Brother Lou, ang galing talaga ng pagbabalat kayo mo, muntik na akong malinlang. Nanatiling tahimik si Luna. Hindi naman yan pagbabalat kayo, yan talaga ako, isa akong cute na kuneho, mga hanggang na tao. Naningkit ang mga mata ni Luna. Dati na tayong magkasama, kung tutusin. Ayokong saktan ka, huwag mo akong pilitin na gawin yan. Ngumisi ang babae. Kung noong huling pagkakataon niyon, baka hindi pa ako nanalo, pero ngayon, narinig ko na ni hindi mo na kayang harapin si Venus ng higit sa ilang minuto. Walang masabi si Luna. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Brother Lou, sumunod ka sa akin. Kung maaari, ayoko ring saktan ka, sabi ng babae. Sumulyap si Luna sa baril na nakasabit sa baywang ng babae at naintindihan niya na sinusubukan nitong maging magalang. Hindi lamang sa wala dalang armas si Luna, kahit na mayroon siya, hindi niya kayang hawakan ang isang taong ipinadala ni Vito. Pumasok na rin sa kotse si Luna sa huli. May kasama ring lalaki sa kotse, na itinalagang maging driver, at ang babae ay nakaupo sa likuran kasama si Luna. Hinalugog ng babae ang kasuotan ni Luna at sinuri pa maging ang maliit na itim na hair clip na suot niya. Ikiniling ni Luna ang kanyang ulo at sinulyapan ang babaeng abala sa pagsusuri sa kanya. Tumigil ka na, baby, lumabas lang ako para bumili ng toyo. Hindi ko man lang nadala ang telepono ko. Inaasahan mo ba talaga na may dala akong mapanganib na bagay ngayon? Natigilan ng babae nang marinig niya ang boses ni Luna. Naramdaman niyang uminit ang kanyang mga tainga. Boses iyon ni Lou, ang tono ni Logan. Kahit mukhang menor de edad si Luna ngayon, ang tono ng boses niya ay kapareho ng dating Lou. Umiling ang babae at bumalik sa kanyang katinoan, sa kanya itinali ng mahigpit ang mga pulso ni Luna para masigurong hindi siya makakatakas. Magandang binibini, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ako inimbitahan ni Strategist Moretti? Tanong ni Luna. Ginagawa ko lang ang mga utos sa akin, wala na akong ibang alam, walang ekspresyong sagot ng babae. Nagtatrabaho ka rin para kay Satanas pero bakit hindi pa kita nakita noon? Hindi na sumagot ang babae sa tanong niya at hindi na siya pinansin. Sayang naman, pumikit na lang si Luna at nagpahinga. Ang ikinagulat ni Luna kahit itinali siya ng babae, hindi siya nito piniringan. Tila wala siyang pakialam kung alam niya kung saan sila pupunta. Unti-unting nababawasan ang mga ilaw ng kalye at mga sasakyan sa labas habang patungo ang kotse sa mga hangganan ng bayan. Saan nga ba siya dadalhin? Kung lalayo pa sila, papasok na sila sa kagubatan. Habang iniisip ni Luna ang mga posibilidad, huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang European villa. Nang makita niya ng malinaw kung nasaan sila, namutla ang mukha ni Luna. Grabe naman ito. Hindi ba ito ang kilalang-kilalang haunted villa? Ayon sa mga sabi-sabi, may isang buntis na babae ang nagpakamatay dito. Mula noon, sinasabing pinamumugaran ng mga multo ang bahay at maraming misteryosong pangyayari ang naganap. May isang residente pa nga na natakot ng husto at namatay. Kaya walang ibang nang-ahas man lang tumira sa bahay na iyon. Ano ba itong nangyayari? Sa lahat ng lugar, bakit dito pa? Ang pinakamalaking kinatatakutan niya ay ang mga multo. Brother Lou, pakiusap, tara na.
Nakatali ang mga kamay ni Luna ngunit kumapit siya sa pinto ng kotse gamit ang kanyang mga daliri. Gumapang pa siya pabalik sa loob ng kotse nang maunawaan niya kung saan sila papunta. Tiningnan ng babae ang driver at sabay nilang hinayla palabas si Luna. Itinutok ang baril sa likod ni Luna at wala siyang magawa kundi dahan-daang naglakad patungo sa nakakatakot na haunted house. Kabanata 519. Naghinala ang babae nang makita ang maputlang mukha ni Luna at ang nanginginig nitong mga binti. Kalmado lang si Luna sa daan kanina lang at nakatulog pa nga siya pero nang makarating sila doon, natakot siya ng husto. Pero, sino nga ba ang masisi niya? Nakakatakot naman talaga ang lalaking iyon. Ang makapal na pintong kahoy ay lumikha ng malakas na langit-ngit habang itinutulak ito ng babae pabukas. Walang laman at madilim ang malaking bahay. Hindi nakabukas ang ilaw at iilang puting kandila lamang na nakahanay sa dingding ang nakasindi. Mas lalong nagpatakot sa haunted house ang mahinang ilaw. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila, ang mga oil painting sa pader ay mistulang mga multo na nananabik. Ang lumang kahoy na sahig ay umiingay sa bawat hakbang nila sa loob ng bahay. Gamit ang isang lumang orasan na may pendulum, mga salamin na tanso, mga pangil ng hayop, at mga ulo ng osa, ang bahay ay parang isang horror movie na puno ng mga napakalumang dekorasyon. Inaasahan niya na may multo na biglang lilito mula sa kung saan. O isang puting figure na biglang bababa sa harap niya. Dahan-daang naglakad si Luna, at bumibigat ang bawat hakbang niya. Napagtanto ng babaeng may baril sa likod ni Luna na bumagal ang paglalakad niya kaya nainis siya. Habang sasabihin na sana ng babae kay Luna na bilisan ang paglakad, tumunog ang malaki at lumang orasan sa bahay, tanda ng 12:00 na ng hating gabi. Dong, dong, dong. Biglang tumunog ng malakas ang malaking orasan at umalangaw-ngaw ang tunog sa buong bakanting bahay. Arg, multo, sigaw ni Luna ng buong lakas at humarap sa babae para yakapin ito. Nanginginig ito, tila takot na takot. Natulala ang babae. Si Brother Lu, ay talagang takot sa mga multo. Iniisip niya kung nananaginip ba siya. Ang pinakamasakit ay unti-unting nabubuwag ang imahe ng kanyang idolo hanggang sa wala na. Lahat yata ay imahinasyon lang niya. Tunog lang iyon ng orasan. Tumingin ang babae sa munting kuneho na walang ekspresyon ang mukha. Ang tunog ng orasan ay talaga namang nakagulat sa akin. Maya-maya, sa wakas ay dinala ng babae si Luna sa isang silid sa itaas. Kahit na malapit lang ito sa kotse papunta sa silid, pakiramdam ni Luna ay parang dumaan siya sa impyerno. Akala ng babaeng nakaitim na suit ay sinusubukan ni Luna na patagilan ang oras niya, pero napagtanto niya na punong-puno ng pawis ang noo ni Luna at tila hindi siya nag-iinarte. Hindi pa rin makalimutan ng babae ang kanyang dating idolo. Pinigilan siya ni Luna na umalis pagkarating nila sa kwarto. Saan ka pupunta? Maghintay ka muna rito sandali. Gusto mo akong iwanang mag-isa dito? Hindi pwede. Huwag kang umalis. Ano pa ang hinihintay ko? Hindi ka ba pwedeng maghintay kasama ko? Hindi ka ba nag-aalala na baka tumakas ako? Dito nagtatapos ang misyon ko. Kahit anong pakiusap ni Luna, umalis pa rin siya. Buiset, tingnan natin kung iiwan mo ako ng ganito kabilis kung nakasuot ako ng damit panlalaki. Papalayo ng papalayo ang mga yabag ng babae hanggang sa hindi na ito marinig ni Luna. Tahimik ang buong lugar at wala ni Katie Ting na kaluskos. Naririnig niya ang sarili na gumagalaw kahit isang pulgada lang ng kanyang katawan at ang napakaliit na tunog na kanyang nililika ay lalong lumakas, na siyang ikinatakot niya. Takot na siya kahit may kasama siyang ibang tao, ang pag-iwan sa kanya ng mag-isa ay isang matinding paghihirap. Huminga ng malalim si Luna at binigkas ang anumang relihiyosong mantra na naaalala niya habang sinusubukan niyang lumingon sa paligid ng silid para ilihis ang atensyon. May isang madilim na puting kandila sa ibabaw ng dressing table. Nakita niya na ang disenyo ng silid ay halos kapareho ng sa labas. Ang tanging kaibahan lang ay mas nakakatakot ito. Napagtanto rin niya na napakaluwag ng silid. Mula sa istruktura at dekorasyon nito, dapat itong maging master bedroom. Pangunahing kwarto. Biglang tumakbo si Luna papunta sa isang sulok, palayo sa pasukan. Kumalat ang bulong-bulungan na ang babaeng nagbigti ay nagbigti raw sa pasukan ng master bedroom. Nakatayo siya sa ilalim nito ngayon lang. Sa wakas ay naintindihan na niya ang kanilang plano. Gusto nila siyang takutin hanggang mamatay. May mga bagay sa buhay na hindi kailanman malalampasan, tulad ng takot ni Luna sa mga multo. Noong nanatili siya sa piling ng kanyang mga foster parents, hindi siya nagustuhan ng kanyang lola at maraming beses siyang sinubukang iwan. Minsan ay iniwan niya si Luna ng mag-isa malapit sa isang sementeryo. Nanatili siya roon ng 2 araw, at labis na natroma sa karanasan noon. Natakot siya sa mga multo. Kahit alam niyang walang basehan ang mga iyon, hindi niya maiwasan. Hindi rin siya nanonood ng anumang pelikulang horror nang walang kasama. Huminga muli ng malalim si Luna para pakalmayan ang sarili, saka sinubukang tanggalin ang tali. Sa kasamaang palad, gumamit ang babae ng propesyonal na pamamaraan at espesyal ang tekstura ng lubid, kaya imposibleng makatakas mula rito. Kinaladkad niya ang kanyang mahinang katawan at tiningnan ang silid ngunit lahat ng pinto at bintana ay nakakandado. Tumingin siya sa salamin at nakita ang sarili niyang maputlang mukha. Lumipad ang kanyang isipan at inakala niyang nakalibing siya sa lupa kasama ng mga bangkay. Wala man lang siyang kakayahang isipin kung bakit siya kinulong doon ni Vito. Ang kama lang siguro ang makakapagpagaan ng loob niya sa kwarto. Nanginginig ang mga binti ni Luna habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kama.
Hinawakan niya ang unan sa kanyang dibdib at pumikit na parang nasa sinapupunan. Lumipas ang oras. Walang dumating at walang ingay. Pakiramdam niya ay siya na lang ang nag-iisang buhay sa buong mundo hanggang sa tuluyang masunog ang kandila sa mesa. Namatay ang nag-iisang pinagmumulan ng liwanag at ang silid ay naging madilim na parang bula. Hindi na kinaya ng naguguluhan na isipan ni Luna. Hindi na mapigilan ang pagdagsa ng pinakamalalim at pinakamadilim na kaisipan sa kanyang isipan. Isang batang babae ang walang pusong iniwan. Naghintay siya sa parehong lugar para lamang makarinig ng sigaw ng mababanggas na halimaw mula sa kagubatan. Tumakbo siya at pagkatapos, natisod siya ng isang bagay. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang tambak ng mga buto. Nawala siya sa isang kakahuyan na puno ng mga tuyong buto. Naghintay siya mula gabi hanggang madaling araw, at mula araw hanggang dapit hapon, patuloy siyang naghihintay ng naghihintay. Kabanata 520. Muling nagbago ang kanyang isipan. Maaraw na hapon noon at may malakas na pag-ungol ng preno. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Ang sanggol, ang anak niya. Dugo, sa mga mata, kung saan-saan. Ang sanggol, anak ko. Patay na siya, patay na ang anak mo. Ipinanganak siyang patay. Ano ang magagawa mo kahit hindi pa siya patay? Aalagaan mo ba ang isang anak sa labas? Hindi siya naniwala, kanina lang ay tumitibok pa rin ang puso nito sa kanyang sinapupunan. Hindi anak sa labas ang anak niya. Matagal na niyang inaabangan ang pagsilang ng kanyang anak nga iyon. Ang kanyang pinakamamahal na anak. Ibalik mo sa akin ang aking sinta. Ibalik mo sa akin. Umalungaw sa kanyang isipan ang malungkot na boses ng babae. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang boses niya iyon. Sa wakas, sa susunod na sandali, nakita niya ang batang iyon, sa wakas nakita niya ang kanyang sanggol. Sa isang malamig na morgue, isang maliit na katawan na pawang lila at asul, ang sanggol ay tumigil sa paghinga. Patay na ang anak niya, ang sanggol niya. Biglang may malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Ito ang pagbukas ng pinto. Thud, thud, thud. Pumasok ang sapatos na katad sa silid at pumasok ang isang matangkad na lalaki. May hawak na kandila ang maputi at magandang kamay ng lalaki. Sa ilalim ng mahinang liwanag, kitang-kita ang kanyang kulay abong mga mata at ang kanyang pilak na buhok. Dahan-daang naglakad ang lalaki patungo sa kama at nilapitan ang madilim na anino. May isang batang babae sa kama at mahigpit niyang hawak ang unan, basang-basa sa pawis. Basang-basa ang buhok niya at nanginginig ang katawan niya. Hindi, datang anak ko, hindi. Tiyak na hindi pa ganap na namamalayan ng batang babae hanggang sa mapansin niya ang pinagmumulan ng liwanag at ang tunog ng mga yabag. Tumangala siya at tinitigan ang direksyon ng liwanag. Wala ka pa ring silbi gaya ng dati. Umalungaw sa nakakatakot na silid ang sarkastikong tono ng lalaki. Nakatitig si Luna sa lalaki habang pinapanatili ang kanyang posisyon na parang sanggol. Hindi siya gumalaw at walang sinabi. Tila nasa panaginip pa rin siya. Nakasuot ang babae ng mabalahibong onesie at nanginginig ang katawan niya habang matamang nakatitig sa kanya gamit ang namumulang mga mata niya. Ito ay sadyang napakadaling pukawin ang pinakamadilim na pagnanasa ng isang tao. Dumilim ang mga mata ng lalaki habang dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa dalaga. Sinubukan niyang hawakan ang mga labi nito. Nang sumunod na sandali, nakaramdam ang lalaki ng matinding kirot sa kanyang kamay. Bago pa siya makalapit, nakagat na ng babae ang kamay niya, at namuo ang dugo sa bibig ng babae at sa kamay ng lalaki. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Hinawakan niya ang ibabang panga ng dalaga at itinulak ito pahigi sa kama. Malamig at galit na ekspresyon, nagsalita siya sa mapanganib na tono, para kanino mo itinatago ang sarili mo. Kennedy Dixon, anong kailangan mo? Sa wakas ay nagising na si Luna sa bangungot at nagtanong. Tiningnan ng lalaki ang dumudugo niyang kamay, saka ito dahan-daang dinilaan. Nakatitig ang malademonyong mga mata nito sa kanya at mahinang sinabi sa tabi ng kanyang tainga, wala naman talaga akong plano, pero ngayon. Natatakot si Luna sa boses niya. Nasabi ko na sa iyo ng malinaw. Oo, iniligtas mo ang buhay ko, kaya binigyan kita ng 4 na taon ng buhay ko at isinugal ang buhay ko ng maraming beses para sa iyo pero ngayon, wala na akong utang na loob sa iyo. Naghiwalay na tayo ng landas, kaya anong masama doon? Humagalpak ng tawa ang lalaki habang hawak ang baba nito, wala ka bang utang sa akin? Mahal ko, huwag mo nang pag-usapan kung kailan ka nabubuhay. Kahit patay ka na, akin ka pa rin. Kung pupunta ako sa impyerno, susunod ka lang sa akin. Ito ay isang baliw. Baliw ang ekspresyon ng lalaki at pabago-bago ang sitwasyon. Hindi lang basta nakatali si Luna, hindi rin siya makagalaw. Nanatili siyang nakapikit at sumigaw, wala kang aanihin na matamis na prutas sa pilit mong pagpitas. May kahulugan ba ang ginagawa mo? Sino ba nagsabi sa'yo na mahilig ako sa matatamis na prutas? Nagulat si Luna. Ikaw, kahit makuha mo pa ang katawan ko, hindi kailanman mapapasa iyo ang puso ko. Tinaas ng lalaki ang kilay niya habang hinahaplos ang buhok nito. Katawan mo lang ang gusto ko. Sino ang may gusto ng puso mo? Bakit ba siya kumikilos ng hindi makatwiran? Noong halos mamatay na siya sa takot kanina lang, ipinagdasal niya na sana ay may dumating na buhay na tao. Basta't buhay na tao iyon. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang lalaking nasa harap niya, para na siyang nakakita ng multo. May mali siguro sa paraan ng kanyang pananalangin.
Teka, ayaw mo bang malaman kung bakit ko pinili si Lucas Ford? Sigaw ulit ni Luna. Gaya ng inaasahan, tumigil ang lalaki. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tinanong siya ng may bahagyang ngiti, ikwento mo nga sa akin ang tungkol dyan. Napalunok si Luna, nakahinga ng maluwag. Marahil dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ni Lucas, lumambot ang ekspresyon ng dalaga. Ito ay isang ekspresyon na hindi pa niya nakita noon, na pumupukaw sa kanyang panloob na nangingibabaw na pagnanasa. Pumikit si Luna at dahan-daang sinabi, Kennedy, marami kang alam tungkol sa akin. Maging noong nakatira pa ako sa mga magulang ko, o noong kinuha ako pabalik ng pamilya Windsor noong ako ay 18, o kahit noong 4 na taon na ako ay nasa ibang bansa, bago ko nakilala si Lucas Ford. Walang araw na kaya akong maging ako mismo. Dahil takot akong maiwan, sinikap kong makipag-usap sa aking mga magulang na umampon sa akin at sa aking lola. Dahil takot akong hindi pansinin, sinikap kong magmukhang maganda sa harap ng aking mga magulang at mga sosyalista. Dahil sa pagmamahal, isinuko ko ang lahat para subukang mapasaya si Yuan. Dahil gusto kong mabuhay, ibinaon ko ang aking tunay na sarili. Hanggang sa puntong ito, naalala ni Luna ang mga taon noong siya ay naglakbay sa ibang bansa at mayroon siyang malamig na ngiti. Gayunpaman, di nagtagal, nawala ang lamig. Pagkabalik ko, binulag ako ng paghihiganti at naligaw ako ng landas. Hanggang sa, nakilala ko ang taong iyon, hanggang sa nakilala ko si Lucas Ford, wala pang sino man ang nagpakita ng ganitong kagandang pakikitungo sa akin. Mahal niya ako at pinoprotektahan ako. Lagi niyang tahimik na isinasakripisyo ang kanyang sarili para sa akin at hindi niya ako pinipilit na gumawa ng kahit ano. Ang tanging magagawa ko lang ay maging ako mismo sa harap niya.